Isang karanasang babago sa iyong pananaw. Dito lang sa Lop Kwento. Nung una, para kay Marco, isa lamang itong lumang SUV. Isang sasakyan na binili niya mula sa kanyang pinahirapang ipon bilang isang OFW. Ito sana ang magiging kasama niya sa kanyang bagong buhay, isang tahimik at simpleng pamumuhay kasama ang pamilya. Iyon ang kanyang inakala. Ngunit ang hindi niya alam, ang sasakyang iyon ay hindi lamang isang piraso ang metal. Ito ay isang ataw na may gulong, isang naglalakbay, nalibingan na, naglalaman na, kasagutan sa isang misteryo na sumira sa buhay na isang pamilya 6 na taon na ang nakalipas. Ang kwentong isang batang babae na naglaho sa isang camping trip ay malapit nang mabuksan muli. Hindi dahil sa isang hanyong investigador, kundi dahil sa isang ordinaryong taong naglilinis lamang ng kanyang bagong bili. Sa episode na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ang isang simpleng pagtuklas sa loop ng isang car seat ay maaring maging susi sa paglutas ng isang krimen na matagal nang ibinaon sa limot. Manatili kayo at alamin ang katotohanan. Ang tuyot na kamay. Sinasabi nila na bawat lumang bagay ay may kaluluwa. Isang kwento na iniwan ng dating may-ari. Isang alaala na nakakubli sa bawat gasgas, sa bawat kupas na kulay. Ang isang lumang silya ay maaaring naglalaman ng matawa ng isang pamilya. Ang isang antigong salamin ay maaaring naging saksi sa libo-libong luha. Ngunit may mga kwento na mas mabuti pang manatiling nakabaon sa limot. Mga lihim na kung mabubuklat ay magdudulot lamang ng kadiliman para kay Mateo Reyes. Ang sasakyang nasa kanyang harapan ay hindi lamang isang bagay. Ito ay isang monumento. Isang testamento sa 10 taon ng kanyang buhay na ipinagpalit niya para sa buhangin at init ng Saudi Arabia. 10 Pasko na malayo sa pamilya. 10 kaarawan na ipinagdiwang kasama lamang ang mga litrato. Ang bawat buto ng pawis na pumatak sa kanyang no, ang bawat piraso ng pangungulila na kumirot sa kanyang dibdib, lahat ay nakapalop sa kulay pilak na Toyota Revo na ito. Nakatayo siya sa loob ng kanyang maliit at medyo masikip na garahe sa isang tahimik na kalye sa Maynila. Ang amoy ng hangin ay pamilyar, isang pinahalong amoy ng kahalumikmigan ng nilulutong pagkain mula sa kapitbahay at ng usok mula sa mga sasakyan. Ito ang amoy ng pag-uwi. Hinaplos niya ang malamig na metal nga hood. Modelo 2014. Hindi na bago. Maraming beses nang umikot ang gulong sa kalsada. Ngunit para sa kanya, ito ang pinakamahalagang yaman sa buong mundo. Binuksan niya ang pintong driver. Isang mahinang langit-ngit ang sumalubong sa kanya. Umupo siya sa loob at isinara ang pinto na biglang nagpatahimik sa ingay mula sa labas. Ang amoy. Iyon ang unang napansin niya. Isang pinahalong amoy ng lumang tela. Nga likabo na matagal nang hindi napupunasan. At hindi isang pamilyar na amoy ng air freshener na hugis puno ng pino. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isa pang amoy. Isang bagay na hindi niya matukoy. Mahina lang. Halos hindi mapansin, tila amoy ngang isang bagay na nabasa at hindi natuyo ng maayos. Napapikit si Mateo at nilanghap ito ng malalim. Binaliwala niya ang kakaibang amoy. Para sa kanya, ito ang amoy ng layaan. Ang amoy nga isang bagong simula. Ang kanyang makamay na magaspang at kalyo dahil sa mabibigat na trabaho. Gumapang sa manibela. Sinundan ng kanyang mga daliri ang bawat gasgas at uka nito. Bawat marka ay isang kwento na hindi niya alam. Ngumiti si Mateo. Ngayon, sa wakas, siya na ang hahawak sa manibela ng sarili niyang buhay. Siya na ang magsusulat ng mga susunod na kabanata. Naisip na niya ang paghahatid sa kanyang asawa sa palengke, ang pagsundo sa kanyang anak sa eskwela,
ang mga mahahabang biyahe tuwing linggo papunta sa probinsya. Oras na para maglinis. Bulong niya sa sarili. Puno energy, sigla at pag-asa. Ito ay higit pa sa simpleng paglilinis. Ito ay isang ritual. Isang seremonya ng pag-angkin sa kung ano ang kanya. Inilabas niya ang kanyang magamit isang asul na timba na puno ng tubig at sabon. Mga malinis na basahan. At ang lumangunit masahang vacuum cleaner na minanapa niya sa kanyang ama. Sinimulan niya sa labas. Binasa. Sinabon. Binanlawan. Ang bawat kuskos, ang basahan sa katawan ng sasakyan ay tila naalis hindi lang ng dumi, kundi pati na rin ng nga alaala ng dating may-ari. Gusto niyang burahin ang lahat ng bakas ng nakaraan pagkatapos ng isang oras. Ang kulay pila na pintura ay kumikinang nasa ilalim ng liwanag ng bumbilya sa garahe. Sumunod ang loop. Maingat niyang tinanggal ang lumang tapete. Pinakpak niya ang maito sa labas at isang makapal na ulap ng alikabok ang lumabas. Sumasayaw sa hangin bago tuloy ang maglaho. Pagkatapos ay isinaksa niya ang vacuum. Ang ugong makina ay nagbigay buhay sa tahimik na garahe. Ito ay isang tunong ng pagbabago. Isang tunong ng paghahanda. Sinimulan niya sa sahig sa harapan. Ang gusto ng Fakam ay parang isang kutom na hayop. Sinisipsip ang lahat ng dumi, mamumungang pagkain, magapuhok, mga maliliit na bata. Pagkatapos, ang mga upuan sa harapan. Mula sa itaas pababa. Walang anumang puwang na nakaligtas sa kanyang masusing paglilinis. Nang matapos siya sa harapan, lumipa siya sa likod. Ang upuan dito ay maluwag. Gawa sa makapal at kulay abong tela na may simpleng disenyo. Habang abala siya sa pag-vacuum, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Isang punit. Hindi ito malaki. Mga 3 pulgada lamang ang haba, tila isang maliit na siwang. Nakatago ito sa isang gasulok. Sa hilid, enehe, upuan, malapit sa kung saan nagtatakpo ang sandalan at ang pinakaupuan. Ang magahiblang sinulid ay naghihiwalay na. Isang palatandaan ng katagalan. Sa unang tingin, isa lamang itong ordinaryong sira. Ngunit para kay Mateo, na nais ang lahat na maging perpekto, isa itong depekto, isang maliit na dungi sa kanyang pangarap. Pinatay niya ang vacuum. Ang ugong ay biglang nawala at ang tanging naririnig na lamang niya ay ang tibok sarili niyang puso at ang mahinang tunog ng makuliglig sa labas. Ang biglaang katahimikan ay tila nagpabigat sa hangin. Lumuhod siya sa sahig ng sasakyan para suriin ito ng mas malapitan. Simple lang. Nezip niya. Madali lang itong tahiin. Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya. Isang kuryosidad na hindi niya maintindihan. Ipinasok niya ang dulo ng kanyang hintuturo at hinlalato sa butas para kapain ang espongha sa loob. At doon nagsimulang gumuho ang kanyang payapang mundo. Ang naramdaman niya ay hindi ang inaasahang lambot ng espongha. May isang bagay na matigas. Malamig, kahit na maalinsangan ang gabi. At may kakaibang hugis, hindi tulad ng anumang parteng sasakyan. Agad niyang binawi ang kanyang kamay. Tila napaso, isang malamig na kaba ang biglang gumapang mula sa kanyang bato pababa sa kanyang gulugot. Ano iyon, baka isang tornilyo lang na nakaluwag o isang pirasong matigas na plastik? Sinubukan ng kanyang isip na maghanap ng isang lohikal na paliwanag. Ngunit iba ang sinasabi ng kanyang pakiramdam. May mali. Muli niyang ipinasok ang kanyang kamay. Mas dahan-dahan gayo. Mas maingat. Ginalaw niya ang kanyang daliri. Kinakapa ang misteryosong bagay. Mahaba ito at payat. Tilam nga patpat na pinagduktong-duktong. 5 patpat. Isang pangingilabot ang biglang bumalot sa kanya. Pamilyar ang hugis na iyon. Ang kuryosidad
na ngayon ay may halong takot. Ay, naging mas malakas. Hindi siya matatahimik hanggat hindi niya nalalaman. Kinuha niya ang maliit na cutter mula sa kanyang toolbox na nakapatong sa malapit. Ang pilak na talim nito ay kumikinang sa ilalim ng isang bumbiles sa garahe. Huminga siya ng malalim. Pinipilit pakalmahin ang kumakabok niyang dibdib. Itinutok niya ang dulo ng talim sa punit. Ang tunog ng talang pinuputol ay marahan, ngunit para sa kanya, ito ay nakakabengge. Sa bawat hiva, mas lumalaki ang butas. At kasabay nito, isang amoy ang sumingaw mula sa loop. Amoy ng lumang aparador na matagal nang hindi nabubuksan. Amoy ng basang lupa pagkatapos ng ulan. Amoy ng isang bagay na nabubulok, dahan-dahan, sa kadiliman nang sapat na ang laking butas. Ibinaba niya ang cutter. Gamit ang nanginginig niyang makamay, hinawakan niya ang makabilang gilid ng tela. Huminga siya ng malalim sa huling pagkakataon at binuksan ito. Binuksan niya ang tela na parang isang bibig na matagal nang nakatikom. Ang dilaw na espongha sa loob ay nagivalay. At ang liwanag mula sa bumbilya ay pumasok. Tumama sa lihim na nakakubli sa loob. Napahinto sa pahinga si Mateo. Ang hangin ay tila naipit sa kanyang lalamunan, ang kanyang mamatain ng laki. Ang kanyang puso ay tila huminto sa paktibok. Sa loob NG, upuan, nakabaon sa dilaw at maruming espongha, ay isang kamay. Isang maliit na kamay. Ang kamay ng isang bata. Ito ay tuyot na tuyot. Ang kulay, abon nitong balat, ay mahigpit na nakabalot sa mga buto. Ang mga daliri ay payat at bahagyang nakakuyom, na parang sa huling sandaling buhay nito ay may isang bagay itong hinawakan ng napakahigpit. Ito ay isang perpektong kamay, bawat buto, bawat kukong, ngunit wala itong buhay. Isang nakakakilabot na relikya ng isang trahedya na matagal nang nalimot ng mundo. Gulat na napaatras si Mateo. Ang likod niya ay tumama sa kabilang pinto ng sasakyan bago siya bumagsak sa semantadong sahig ng garahe. Ang kanyang pahinga ay mababaw at nanginginig. Nakatiti lamang siya sa butas sa upuan. Sa kamay na iyon na tila isang multo mula sa nakaraan. Ang pangarap niya ng isang bagong simula, ang kanyang pinahirapang yaman, ay naging isang bangungot. Isang libingan. Ang kamay na iyon ay hindi isang bagay na naiwan lamang. Ito ay isang lihim na isinilit. Isang katawan na itinago. Isang buhay na kinitil. Para maintindihan kung kaninong kamay iyon at kung bakit ito napunta sa sinapupunan ng isang lumang sasakyan, kailangan nating balikan ang nakaraan. Kailangan nating bumalik sa isang gabi. 6 na taon na ang nakalipas. Sa ilalim gabi tuwin sa malamig na kabundukan ng Rizal. Ang kaluluwa na nangganggalang Maya ang matunog sa kabundukan ng Rizal. 6 na taon na ang nakalipas. Ay, ibang-iba sa nakakabinging katahimikan sa garahe ni Mateo. Doon, ang hangin ay punong buhay. Ang huni nga kuliglig ay parang isang walang katapusang orkestra. Ang kaluskos nga dahon ay tilam nga bulong ang kalikasan. At sa gitna ng lahat ng iyon, may isang maliwanag na apoy. Isang siga na nagbibigay liwanag at init sa isang maliit na pamilya. Si Isabel Cruz ay nakaupo sa isang natutuping silya. Ang kanyang mamata ay nakatuon sa nag-iisang bituin na kanyang buhay ang 8 taong gulang niyang anak na si Maya. Ang buhok ni Maya ay kasing itim ng gabi, mahaba at bahagyang kulot sa dulo. Hawa ni Isabel ang isang lumang suklay at dahan-dahan niyang sinusuklay ang buhok ng kanyang anak na nakaupo sa damuhan sa kanyang harapan. Ang bawat hagod na suklay ay punong pagmamahal at pag-ingat. Inay, tingnan mo, sabi ni Maya. Ang boses niya ay kasing sayang ng makislap ng apoy. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Dun, sa kanyang maliit na palat, ay isang korona na gawa sa mga bulaklak gumamela at mga dahon. Para sa iyo ito.
Kinuha ni Isabel ang korona at marahang inilagay sa kanyang ulo. Napakaganda. Anak, ikaw na ang pinakamagaling na reyna ng mabulaklak. Naktawanan sila. Ang kanilang halahak ay sumabay sa sayo ang apoy para kay Isabel na mag-isang itinataguyod si Maya. Ang mga sandaling tulad nito ay isang kayamanan. Isang paalala na sa kabila ng lahat ng paghihirap, sulit ang lahat dahil kay Maya. Sa kabilang panig ng apoy, nakaupo ang kanyang pinsan na si Leo. Si Leo Rez, mas matanda ng 5 taon kay Isabel. Palagi siyang naging isang anino na nakabantay. Isang kuya na handang tumulong. Nang mamatay ang asawa ni Isabel, si Leo ang naging sandalan niya. At ngayong gabi, siya ang nag-organisa ng lahat ng ito. Isang pagtakas mula sa magulong siyudad para ipagdiwang ang karawan ni Maya. Mukhang masaya ang prinsesa natin, sabi ni Leo. Ang kanyang ngiti ay abot nga. Salama sa iyo, Kuya Leo. Sagot ni Isabel. Isang tunay na ngitian pa sa salamat ang gumuhit sa kanyang malabi. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Ngunit sa ilalim nga, payapang gabing iyon, may isang tensyon na unti-unting namumuo. Isang alitan na matagal ng kinikimkim. Isabel, nagsimulang muli si Leo. Ang kanyang boses ay mas seryoso na ngayon. Napag-isipan mo na ba ang alok ko sa iyo, ang trabaho sa Laguna? Biglang naglaho ang ngiti ni Isabel. Ito na naman sila. Kuya, napag-usapan na natin ito. Ayokong iwan ang Maynila. Ang trabaho ko, ang makaibigan ko, ang buhay natin ay nandun. Pero mas malaki ang sahod doon, Isabel. Mas magiging maganda ang kinabukasan ni Maya. Hindi ka na mahihirapan sa pagbabayad na upa. Pagpupumilit ni Leo. Ang kanyang boses ay may bahid ng pakadismaya. Hindi lang pera ang mahalaga, Kuya. Paano si Maya ilalayo ko siya sa kanyang nga kaibigan? Sa kanyang eskwelahan masasanay din siya. Para din naman ito sa kanya. Ang kanilang magboses ay nagsimulang tumaas. Hindi ito sigawan, kundi isang mabigat na pagtatalo na puno nga hindi sinasabing sa maing loop. Si Isabel, napagod na sa pakiramdam na palagi siyang kinokontrol. Si Leo na naniniwala na siya lang ang nakakalam kung ano ang tama. Sa gitnang kanilang pag-usap, si Maya ay tahimik na tumayo. Kinuha niya ang isang marshmallow mula sa supot at isinaksak sa isang patpat. Lumayo siya ng kaunti mula sa apoy. Papalapit sa linya nga puno kung saan mas madilim. Neji nga abala si Isabel sa pakikipagtalo. Ang kanyang buong atensyon ay na kay Leo. Hindi niya napansin ang paglayo ng kanyang anak. Sina, Isabel, huwag mo nang batigasin ang ulo mo, sabi ni Leo. Sa huling pagkakataon, hayaan mo akong magdesisyon para sa sarili ko. Kuya, sagot ni Isabel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa inis. Isang sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. Tanging ang lagitik na apoy ang maririnig. Doon lamang napagtanto ni Isabel ang katahimikan. Napatingin siya sa paligid. Ang maliit na silyang kinaupuan ni Maya kanina ay wala ng laman. Maya tawa ni Isabel. Ang kanyang boses ay mahinahon pa. Anak, nasaan ka? Walang sumagot. Maya medyo lumakas ang kanyang boses. Tumayo siya at lumingalinga. Ang kaba ay nagsimulang kumalat sa kanyang dibdib. Kuya, nakita mo ba si Maya mabilis na tumayo si Leo? Hindi ba't? Narito lang siya kanina, Maya. Anak, halik ka na, May. Lollipop ako para sa iyo, siga ni Isabel. Sinusubukang panatilihing masaya ang kanyang tono. Ayaw ipakita ang takot na nagsisimula ng bumalot sa kanya. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang alingaungaw ng kanyang sariling boses na tila nilalamon ng
kadiliman ng kagubatan. Doon na nagsimula ang pagkasirang lahat. Ang pag-asa ay napalitan ng pag-alala. Ang pag-alala ay naging takot. At ang takot ay sumabog sa isang purong sindak. Maya sigaw ni Isabel. Ang kanyang boses ay basak na. Maya, nasaan ka, Asileo? Ang unang kumilos. Kinuha niya ang isang malaking flashlight mula sa kanilang sasakyan. Dito ka lang, Isabel. Hahanapin ko siya, sigaw niya bago tumakbo papalapit sa mga puno. Ang ilaw kanyang flashlight ay gumuguhit hanggang nanginginig. Nalinya sa dilim. Ngunit hindi nakinig si Isabel. Tumakbo rin siya. Sumisigaw. Tinatawag ang pangalan ng kanyang anak ng paulit-ulit na parang isang sirang plaka. Ang bawat sagot ng katahimikan mula sa gubat ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang kanilang masigaw ay nawawalas sa ihip ng malamig na hangin. Ang malawak na kalikasan na kanina lang ay payapa at maganda. Ngayon ay naging isang halimaw na punong anino at panganib. Ang bukang liwewe ay dumating. Ang unang sinang araw ay nagpintang kulay kahel at rosa sa kalangitan. Ngunit para kay Isabel, na nakaupo sa basang damuhan, nayakap-yakap ang sarili. Ito ay isang walang katapusang gabi. Sinabi ng mga pulis na marahil ay naligaw siya. Sinabi nila na ang gubat ay mapanlinlang, ngunit isang bata ay hindi basta-basta naglalaho na parang bula. Ang tanong ay nananatiling nakabitin sa hangin. Isang tanong na walang sinuman ang makasagot sa loob ng 6 na taon. Ano nga ba ang tunay na nangyari? Ang sagot ay natutulok sa loob ng isang lumang sasakyan. Naghihintay na muling magising. At ang tanging tao na may hawak ng susi sa ngayon ay si Mateo. Ang pulseras ng pagkakaibigan, ang nakabibinging katahimikan ng garahe, ay isang malupit na paalala ng katotohanang nasa harapan ni Mateo. Ang pagkabigla ay unti-unting napapalitan ng isang malamig at nanginginig na takot. Ang desperasyon ni Isabel, 6 na taon na ang nakalipas, ay ngayon ay nararamdaman niya sa kanyang sariling garahe. Sa anyo ng isang tuyot na kamay. Nakatayo siya. Ang kanyang mabinti ay nangingini. Lumayo siya sa sasakyan. Umatras hanggang sa ang kanyang likod ay tumama sa malamig na pader. Ang kanyang isip ay nagkakarera. Isang magulong bagyong matanong at takot. Diyos ko, anong gagawin ko? Bulong niya sa hangin. Ang unang pumasok sa kanyang isip tumawag sa pulis. Ito ang tamang gawin. Ito ang dapat gawin ng isang responsableng mamamayan. Ngunit kasunod ng kaisipang iyon ay isang alon ng pag-alinlangan kung tatawag siya sa pulis. Ano ang sasabihin nila? Bibilhin nila ba ang kanyang kwento isang off-way na kadarating lang, bumiling ng lumang sasakyan at aksidenteng natakpuan ang isang parte ng katawan? O baka isipin nila na siya ang may kinalaman dito, ang sasakyan ay nasa kanya. Ang ebidensya ay nasa kanyang pag-ari. Ang pangarap niyang isang tahimik na buhay, ngang isang bagong simula, ay biglang nanganganib na maging isang bangungot ng interogasyon na paghihinala. NG Emeaga Abogado. Ang kanyang pangalan ay madudungisan. Ang kanyang pamilya ay madadamay. Isang madilim na ideyang pumasok sa kanyang isipan. Isang bulong mula sa kadiliman. Paano kung itatago na lang niya itutulak niya ang sasakyan sa isang bangin? O susunugin niya ito sa isang liblib na lugar hanggang sa maging abo? Walang makakalam. Ang lihim ay mananatiling isang lihim. Makakalimutan niya ang gabing ito. At may pagpapatuloy niya ang kanyang buhay. Naglakad siya pabalik-balik sa maliit na espasyong garahe. Ang kanyang anino ay sumasayaw sa ilalim ng nag-iisang bumbilya. Ang kanyang isip ay isang labanan sa pagitan kang takot at ng konsensya. Ang takot ay sumisigaw, iligtas mo ang iyong sarili. Ngunit may isang mas mahinang boses, isang bulong mula sa kanyang puso.
Paano ang batang iyon? Paano ang kanyang pamilya? Hindi niya kayang mabuhay na dala-dala ang ganitong lihim. Hindi niya kayang matulog sa gabi na alam niyang ipinakait niya ang katarungan sa isang inosenteng kaluluwa. Ang imahen kanyang sariling maanak ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Paano kung isa sa kanila ang nawawala? Hindi ba't gugustuhin niyang malaman ang katotohanan? Gaano man ito kasakit, ang pag-isip na iyon ang nagbigay sa kanyang lakas. Ang takot ay nariyan pa rin. Ngunit ngayon, mas malakas na ang kanyang determinasyon. Kailangan niyang malaman ang higit pa. Kailangan niyang mas maraming ebidensya bago siya lumapit sa mga awtoridad. Muli siyang lumapit sa sasakyan. Nagsuot siyang isang pares ng guwantes na pangtrabaho. Kinuha niya ang kanyang flashlight. Huminga siya ng malalim at muling hinarap ang butas sa upuan. Itinutok niya ang ilaw sa loop. Ang tuyot na kamay ay naroon pa rin. Isang nakakakilabot na paalala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang iyon ang kanyang tiningnan. Sinurin niya ang paligid nito. Ang dilaw na espongha na tila naging libingan nito. Mayroon pa bang iba marahan niyang ipinasok ang kanyang madaliri? Nanginginig pa rin at kinapa ang ilalim ngang kamay. May naramdaman siyang isang bagay na malambot. Isang bagay na gawa sa tela. Dahan-dahan niya itong hinila palabas. Ito ay isang pulseras. Isang friendship bracelet na gawa sa sinulid. Ang magakulay nito asul at rosas ay kupas na talos puti na sa katagalan. Marumi ito at halos magkandazira na. Ngunit sa gitna nito, may mga maliliit na plastik na letra na bumubuo sa isang pangalan. Itinapat niya ito sa ilaw. Pinunasan niya ang dumi gamit ang kanyang hinlalaki at binasa niya ang pangalan. Maya. 5 letra. Isang pangalan. Biglang nagbago ang lahat. Ang tuyot na kamay ay hindi na isang nakakakilabot na bagay lamang. Ito ay naging kamay ni Maya. Ang trahedya ay nakaroon ng pangalan. Ang biktima ay nakaroon ng pagkakakilanlan. Si Mateo ay nakaramdam ng isang bigat sa kanyang dibdib. Hindi na ito takot. Ito ay kalungkutan. Isang malalim na awa para sa isang batang hindi niya nakilala at para sa isang pamilyang nawalan. Ang pangalan na iyon ang nagalis ang lahat ng kanyang pag-alinlangan. Hindi na ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol kay Maya. Si Mateo ay gumawa na ng kanyang desisyon. Pinili niyang harapin ang katotohanan. Kahit na ito ay maglagay sa kanya sa panganib. Kung ikaw ay nasa kalagayan ni Mateo, ano ang iyong gagawin? Ipaalam sa amin ang iyong iniisip sa pamamagitan ng pagkomentong salitang katotohanan sa ibaba. Maingat niyang inilagay ang pulsara sa isang malinis na plastic bag. Alam niya na hindi pa siya maaring pumunta sa pulis. Kailangan muna niyang malaman kung sino si Maya at kung ano ang kwento sa likod ng kanyang pangalan. Ang alingaw-ngaw na karaan, ang pulsara sa loob ng plastic bag ay isang tahimik na saksi. Ngunit sa internet, ang pangalan na Maya ay nagsasalaysay ngang isang maingay at masakit na kwento. Kinuha ni Mateo ang kanyang luma at medyo mabagal na laptop. Umupo siya sa lumang masang pangkusina. Ang tanging ilaw ay nakmumula sa screen ng computer na nagbibigay nga isang maputlang asul na liwanag sa kanyang mukha. Nanginginig pa rin ang kanyang makamay habang nagtatip siya sa keyboard. Unang sinubukan niya, batang nawawala sa Rizal. Libo-libong resulta ang lumabas. Napakaraming trahedya. Napakaraming pamilyang naghahanap. Pagkatapos ay sinubukan niyang maging mastiya. Batang nawawala sa Rizal 6 na taon na ang nakalipas. Ang mga resulta ay nabawasan. At sa pinakakaitas ng listahan, isang headline mula sa isang pambansang pahayagan. Ang petsa, Oktubre 20, 2018, 8 tanggulang na babay
Nawawala matapos magcamping sa Rizal. Nag-click si Mateo sa link. Isang lumang artikulo ang lumitaw. At kasama nito, isang litrato. Isang batang babae na may malaking ngiti. Ang kanyang mamata ay nagniningning. Mayroon siyang maliit na dimple sa kanyang kanang piski. Ang kanyang buhok ay itim at nakatali sa dalawang tirintas. Sa ilalim, litrato. Isang pangalan, Maya Cruz. Siya na nga. Pinasa ni Mateo ang bawat salitang artikulo. Inilarawan nito ang isang masayang family camping na naging isang bangungot. Inilarawan nito ang isang ina, si Isabel Cruz, na halos mawalan ng ulirat sa pag-aalala. At inilarawan nito ang isang malawakang paghahanap. Daang-daang pulis, sundalo, at mga voluntaryo ang sumuyot sa bawat sulungang kabundukan. Ginamit nila ang maaso. Ginamit nila ang helikopter. Ngunit wala silang nakita. Walang anumang bakas. Nagpatuloy si Mateo sa pagbabasa. Magaling sa iba pang mga artikulo, manggapos sa social media mula sa mga nag-alalang kaibigan at kamag-anak. Mga panawagan para sa dasal. Malarawan ni Maya na nakangiti, na kumakawe, na yakap-yakap ang kanyang ina. Habang nagbabasa, isang malalim na kalungkutan ang bumalot sa kanya. Hindi niya may wasang isipin ang ina ni Maya, si Isabel. Ano na kaya ang nangyari sa kanya 6 na taon? 6 na taon paghihintay. 6 na taon nang hindi pa kakaalam. Nakita niya ang detalye ng investigasyon. Ang teorya ng pulisya, dahil walang anumang senyales ng kidnapping o foul play, ang kanilang opisyal na konklusyon ay isang malungkot na aksidente. Si Maya ay marahil naligaw sa gubat. At dahil sa kanyang murang edad at sa mapanganib na lugar, malamang na hindi siya nakaligtas. Marahil ay kinuha ng mamabagangis na hayop o nahulog sa isang bangin. Ang kaso ay isinara. Isa na lamang itong malamig na numero sa isang lumang file. Dito napahinto si Mateo. Isang pangingilabot ang muling gumapang sa kanyang likuran. Aksidente na ligaw sa gubat. Ang konklusyon ng pulisya ay isang malaking kasinungalingan. At alam niya ito. Dahil ang isang bata na naligaw sa gubat ay hindi makakaroon ng kamay na nakatago sa loob ng upuan ng isang sasakyan. Ang sasakyang iyon, ang Toyota Revo. Siguradong naroon din ito sa campsite ng habang iyon. Biglang luminaw ang lahat sa isip ni Mateo. Hindi ito isang aksidente. Ito ay isang krimen. Isang pagpatay na pinagplanuhan at itinago. May isang taong lumihang isang kwento ng isang batang naligaw para pagtakpan ang isang mas madilim at mas brutal na katotohanan. Sino-sino ang may pagkakataon na gawin ito? Sino ang kasama nila noong gabing iyon? Muli niyang binasa ang mga artikulo. Mas maingat ngayon. Hinahanap niya ang mapangalan. At doon niya ito nakita. Paulit-ulit na binabanggit sa bawat ulat. Isang pangalan na pinupuri nga, reporter dahil sa kanyang katatagan at pagtulong. Ang pinsan ni Isabel, ang lalaking sumama sa kanila sa camping. Leo Reyes. Ang taong inilarawan bilang hindi humiwalay sa kanyang pinsan kahit isang saglit. Isang malaking tanong ang nabuo sa isipan ni Mateo. Sino ang may pagkakataon na gawin ito? Ang sagot ay maaring nasa mismong sasakyan. Alam na niya ang kanyang susunod na gagawin. Kailangan niyang malaman kung sino ang unang nagmay-ari ng sasakyang iyon. Ang ganino, NG Pinsan, ang tanong ni Mateo na sino ay mayroon ng isang pangalan. Isang pangalan na pamilyar sa mga balitang kanyang nabasa. Isang pangalan na ngayon ay nagdudulot ng isang kakaibang kilabot. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay tila walang epekto sa kadilimang bumabalot sa isipan ni Mateo. Hindi siya halos nakatulog. Hanggat pagpikit na kanyang mata
ay nagdadala lamang ng imahe nga tuyot na kamay. At kasunod nito, ang nakangiting mukha ni Maya mula sa isang lumang litrato. Ang bigat ng kanyang natuklasan ay parang isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Nagpapahirap sa kanyang pahinga. Alam niyang kailangan niyang kumpirmasyon. Ang isang hinala, gaano man kalakas, ay mananatiling isang hinala lamang kung walang patunay. Naalala niya ang kanyang matalik na kaibigan noong high school, si Ramon, na ngayon nagtatrabaho sa isang tanggapan ng Land Transportation Office. Nag-aalangan man siyang idamay ito. Alam niyang ito na ang pinakamabilis na paraan. Nanginginig ang kanyang makamay habang hawak ang telepono. Anong idadahilan niya matapos ang ilang sandaling pag-isip? Tinawagan niya si Ramon. Per, kamusta bati ni Mateo? Pilit pinapasigla ang kanyang boses. Nakamustahan sila? Nakuwentuhan tungkol sa mga nakarang araw. At pagkatapos, maingat na ipinaso ni Mateo ang kanyang tunay na pakay. Gumawa siyang isang kwento. May tinitingnan kasi akong segunda manong refo. Per, maganda ang presyo, pero alam mo na, gusto ko lang makasiguro. Baka pwede mong tingnan sa sistema ninyo ang kasaysayan ang plakang ito ibinigay niya, ang numero ang plaka. Walang tanong na pumayag si Ramon. Sige, Per. Titingnan ko mamaya kapag hindi na abala. I-text ko na lang sa iyo. Ang masumunod na oras ay tila isang walang katapusang paghintay. Bawat tunog ng kanyang telepono ay nagpapakaba sa kanya. Sa wakas, isang mensahe ang dumating. Hindi ito text. Isang litrato. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Ito ay isang litrato nga, isang monitor nga, computer. Nakasulat doon ang lahat ng detalye ng sasakyan. At sa ilalim section na unang rehistradong may-ari, isang pangalan ang malinaw na nakasulat. Leo Reyes. Kasama ang isang lumang address sa isang subdivision sa Quezon City. Tumigil ang mundo ni Mateo. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang magabaga. Ang hinala ay naging isang malamig at matigas na katotohanan. Ito na ang pisikal na ebidensya na nag-uugnay sa lalaking pinupuring lahat sa pinangyarihan ng krimen ang sasakyan. Ang sasakyan kung saan itinago ang isang kahindig-hindig na lihim sa loob ng 6 na taon. Alam ni Mateo na hindi siya maring magpadalos-dalos. Ang isang maling galaw, isang maling salita ay maring magbigay babala sa isang halimaw na hindi niya alam kung gaano kapanganib. Kailangan niyang karagdagang impormasyon. Kailangan niyang maintindihan kung anong klaseng tao itong si Leo Reyes. Hindi mula sa mga balita, kundi mula sa mga taong nakakakilala sa kanya. Kinuha niya ang susingang kanyang motorsiklo. Ang pag-alam sa katotohanan ay parang isang lason na kumakalat sa kanyang sistema. At ang tanging lunas ay ang hanapin ang buong kwento. Naktungo siya sa lumang address. Habang binabaybay niya ang magulong trapiko ng EDSA, ang kanyang isip ay mas magulo pa. Hindi na siya isang simpleng OFW na naghahanap ng bagong buhay. Siya na ngayon ay isang tagapag-ingat ng isang madilim na sikreto. Ang subdivision ay tahimik at makaluma. Ang mga bahay ay makakadikit na parang mga matatandang nagbubulungan. Iniwan niya ang kanyang motorsiklo sa isang kanto para hindi makatawag pansin at nagsimulang maglakad. Ang init na hapon ay nakakabigat. Nahanap niya ang bahay. Simple lang ito. Isang palapak na may bakod na kinakalawang na at isang hardin na napabayaan na. Malinaw na wala nang nakatira. Nagmasid si Mateo sa paligid. Adaw, sa katabing bahay, nakita niya ang isang matandang babay na nagwawalis ng mga tuyong dahon sa kanyang bakuran. Siya ay may suot na duster at ang kanyang buho ay kulay abo na. Ito na ang kanyang pagkakataon. Lumapit siya ng may magalang na ngiti.
Magandang hapon po, nanay. Tumingala ang matanda. Pinunasan ang pawis sano. Magandang hapon din sa iyo. Iyo, sagot nito. Nagpakilalang si Aling Nena. Nagpanggap si Mateo na naghahanap gahay na maupahan sa lugar na iyon. Isang simpleng dahilan para magsimulan ng isang pag-usap. Masayang nakuwento si Aling Nena tungkol sa kanilang komunidad. At pagkatapos, nang makuha na niya ang look ng matanda, maingat na inilipat ni Mateo ang usapan. Napansin ko po kasing bakante ang bahay na iyan, sabi niya. Itinuturo ang dating bahay ni na Isabel, mukhang matagal na pong walang nakatira. Biglang nagbago ang anyo ng mukha ni Aling Nena. Ang ngiti ay napalitan ng isang bakas ng kalungkutan. Wen. Ang bahay nga, Cruz. Kawawa naman ang pamilyang iyan. Isang malaking trahedya ang sinapit nila. Hinayaan ni Mateo na magpatuloy ang matanda. Ikinuwento ni Aling Nena ang tungkol kay Isabel. Isang mabait at masipag na ina na gagawin ang lahat para sa kanyang anak, at tungkol kay Maya. Isang masayahin at bibang bata na parang isang maliit na araw na nagbibigay liwanag sa kanilang kalye. At pagkatapos, ikinuwento niya ang tungkol sa pagkawalan ni Maya na tila sariwa pa rin sa kanyang alaala. Alam mo, iho, sabi ni Aling Nena, ang kanyang boses ay bumaba na parang isang bulong. Puno at naiyawa. Pero sa lahat ng naapektuhan, ang pinakanaawa ako ay sa pinsan ni Isabel. Si Leo, nakinig ng mabuti si Mateo. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Napakabait na tao niyon. Pagpapatuloy ni Aling Nena, ang kanyang mamata ay tila naglalakbay sa nakaraan. Siya ang laging nandiyan para sa mag-ina. Noong mawala si Maya, parang gumuho ang mundo niya. Nakita ko siya dito mismo sa kinatatayuan mo. Umiyak na parang bata. Siya ang nanguna sa paghahanap. Gabi-gabi, may dala siyang pagkain para kay Isabel. Hindi siya umalis sa tabi nito. Talagang mahal na mahal niya ang batang iyon. Habang nagsasalita si Aling Nena, isang malami na pakiramdam ang gumapang sa buong katawan ni Mateo. Isang pakiramdam ng pakasuklam na napakatindi. Ang bawat salitang papuri para kay Leo ay parang isang patalim na dahan-dahang tumutusok sa kanyang pandinig. Ang bawat alaalang putian ay isang patong sa isang napakakapal na kasinungalingan kahit noong sumuko na ang lahat. Dagdag po ni Aling Nena. Nang magdesisyon si Isabel na lumipat para makalimot, si Leo pa rin ang tumulong sa kanya sa lahat ng bagay. Isang tunay na bayani sa gitnang trahedya. Isang anghi na ipinataylan na Diyos. Bayani. Anghel. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Mateo na parang isang masamang biro. Isang halimaw na nagtatago sa likod ng maskara ng isang santo. Nagpasalamat si Mateo kay Aling Nena at magalang na nagpaalam. Bumalik siya sa kanyang motorsiklo. Ang kanyang mabindi ay tila nang hihina. Ngunit hindi siya agad umalis. Umupo si Jarun. Pinatay ang makina at tinitigan ang bakanteng bahay. Doon niya napagtanto ang isang mas nakakakilabot na katotohanan. Ang taong gumawang krimen ay hindi lamang itinago ang kanyang kasalanan. Inangkin niya pa ang pihating ay iba. Ginampanan niya ang papel ng isang tagapagligtas. Isang bayani sa gitna ng trahedya na siya mismo ang lumiha. Ginawa niyang tanghalan ang sakit ng isang pamilya. At sa entabladong giyon, siya ang bida. Ngayon, si Mateo ay mayroon ng ebidensya. Mayroon na siyang suspek. Ngunit isang tanong ang bumabagabag sa kanya. Ano ang susunod niyang gagawin? Pupunta ba siya sa pulisya? Dala ang isang kwentong tilakatang isip o haharapin niya muna ang nagdadalamhating ina, si Isabel, at sasabihin sa kanya ang isang katotohanang maaring tuluyang pumatay sa kanya? Alinmang landas ang kanyang piliin. Parehong punang panganib. Ang pagkikita sa tabing dagat, ang katotohanan tungkol kay Leo, ay parang isang halimaw na natutulok
sa isang madilim na kuweba. At alam ni Mateo na hindi niya ito kayang harapin at gisingin ng mag-isa. Kailangan niya ang ina ni Maya. Ilang gabi siyang hindi mapakali. Binabagabag ng kanyang konsensya. Ang bigat ng lihim ay halos hindi na niya makaya. Ito ay isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema at ang tanging lunas ay ang ibahagi ito. Ngunit paano niya sasabihin sa isang ina ang isang balita na parehong magbibigay sa kanya ng kasagutan na matagal na niyang hinahanap at wawasak sa kanya ng tuluyan? Ang pagsasabi ng katotohanan ay parang pag-abot ng isang basong tubig na may lason. Sa tulong ng social media at ilang mga kaibigan na may malawak na koneksyon, nahanap niya kung nasaan si Isabel ngayon. Tumakas ito mula sa Maynila. Lumipat ito sa isang malit at tahimik na bayan sa tabing ng dagat sa Batangas. Isang malinaw na pagtatangkang, takasan ang mamultong na karaan na bumabalot sa bawat kalayangang siyudad. Isang Sabado, umaga. Bago pa man sumikat ang araw, sumakay si Mateo sa kanyang motorsiklo. Ang lamig ng umaga ay tumatagos sa kanyang dayaket. Ngunit hindi ito kasi lamig ng kabang nararamdaman niya. Isang mahabang biyahe ang nasa harapan niya, hindi lang sa distansya, kundi sa emosyon. Ang tanawin ay unti-unting nagbago mula sa mga nagtataasang semantadong gusali patungo sa mga malalawak at luntiang bukirin hanggang sa wakas. Isang guhit ng maso na karagatan ang lumitaw sa di kalayuan. Ngunit ang ganda and paligid ay hindi tumago sa mabigat niyang kalooban. Dala niya ang isang bagyo sa isang lugar na payapa. Nahanap niya ang lugar. Isang simpleng karinderya sa tabing kalsada na may tanawin ng dagat na kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw. Isabel's Eatery, isang pangalan na simpal ngunit puno ng kahulugan. Isang pagtatangkang magsimula muli. Huminto si Mateo sa kabilang kalsada, sa isang maliit na tindahan ng kape. Mula doon, sa likod ng isang bintanang salamin, pinanod niya ang karinderya. Pinanod niya si Isabel. 6 na taon. Mahaba ang 6 na taon para sa isang nagdadalamhating puso. Ang babaeng nakita niya ngayon ay anino na lamang ng masayang ina mula sa mga litrato sa lumang balita. Ang kanyang mukha ay may maguhit ng ang pagod at kalungkutan na hindi na mabuburang ang panahon. Ang kanyang balikat ay tila may pasan-pasan na isang hindi nakikitang krus. Ngunit sa kabilang lahat, mayroon pa ring lakas sa kanyang makilos sa paraan ng pagpunas niya sa mesa, sa paraan ng pag-abot niya ng sukli. Nakita niya itong ngumiti sa isang matandang customer. Ngunit ang ngiti ay manhid. Ito ay isang mekanikal na kilos. Hindi umabot sa kanyang mata. Ang kanyang mata ay tila nakatingin sa isang malayong lugar, sa isang nakaraang hindi na may babalik. Nag-ipon ng lahat ng kanyang lakas ng loob si Mateo. Tumayo siya. Negivan bayad sa mesa at huminga ng malalim. Tumawid siyang kalsada. Ang bawat hakbang ay tila mas mabigat kaysa sa nauna. Pumasok siya sa karinderya. Ang amoy ng adobong manok at sinangah na baong ang sumalubong sa kanya. Isang amoy ng tahanan. Umupo siya sa isang bakanteng mesa sa sulok. Isang lugar kung saan hindi siya gaanong mapapansin. Lumapit si Isabel. May hawak na menu at basahan. Magandang tanghali po. Ano po ang sa? Inyo tanong niya. Ang kanyang boses ay magalang ngunit pagod. Isang boses na sanay na sa paulit-ulit na gawain. Isang order po ng adobo at kanin at isang basong tubig. Sagot ni Mateo. Pilit na iniwasan ang kanyang tingin. Nakatuon sa menu na hindi naman talaga niya binabasa habang kumakain siya o sinusubukang kumain. Pinag-aralan niya kung paano niya sisimulan ang pag-usap. Ang bawat subong ng kanin ay tila buhangin sa kanyang bibig. Ang bawat paktibok ng kanyang puso ay isang malakas na tambol sa kanyang dibdib. Naghintay siya. Nahintay siya hanggang sa humupa ang mga customer sa tanghalian. Nang sila na lang
Dalawang natira. Maliban sa isang tinedier na abala sa pahuhugas ng pinggan sa likod. Tumayo siya. Lumapit siya sa counter na para bang magbabayad na. Salamat po sa masarap na pagkain, sabi niya. Inilalapak ang bayad sa counter. Salamat din po sa pagpunta, sagot ni Isabel. Ang kanyang atensyon ay nasa kaha. Ito na. Ngayon na. Ginang. Nagsimula si Mateo. Ang kanyang boses ay mas mahina at nanginginig ng bahagya. Pasensya na po sa abala. Hindi po ako napadaan lang dito. Doon lamang nag-angat ng tingin si Isabel mula sa kaha. Nakita niya ang seryoso at bahagyang balisang ekspresyon sa mukha ni Mateo. Ang kanyang nga mata na kanina ay pagod ay napuno ng pagtataka. May kailangan po akong sabihin sa inyo. Pagpapatuloy ni Mateo. Pinipilit na salubungin ang kanyang tingin. Isang bagay na napakahalaga. Tungkol po sa anak ninyo. Si Maya. Ang reaksyon ni Isabel ay hindi ang inaasahan ni Mateo. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagtanong. Siya ay nanigas na. Parang isang estatwa. Ang kanyang mukha ay naging isang blangkong maskara. Walang anumang emosyon na mababasa. Ang kanyang mata na kanina ay pagod ay biglang naging matalas at nakatitig ng diretso sa kanya na parang sinusubukang basahin ang kanyang kaluluwa. Ang kanyang katahimikan ay mas mabigat at mas nakakatakot kaysa sa anumang siga. Para bang isang pader na maingat niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 6 na taon ay biglang gumuho at hindi niya alam kung ano ang nasa likod nito. Huminga ng malalim si Mateo. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit at malinis na plastic bag. Sa loob nito, ang kupas na friendship bracelet. Dahan-dahan niya itong inilapag sa ibabaw ng counter. Sa pagitan nilang dalawa, na parang isang alay. Natakpuan ko po ito, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos isang gulong na lamang. Sa lupong isang sasakyan na kabibili ko lang. Ang mata ni Isabel ay dahan-dahang bumaba sa pulseras. Pagkatapos, dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at hinawakan ang plastik. At muli, tumingin siya kay Mateo. Ang kanyang mata ngayon ay punong isang magulong pinahalong emosyon pakalito, takot, at isang maliit na kislap ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan pag-asa. Ang paguhong katotohanan, ang pulseras, ay nakapatong sa palat ni Isabel. Isang marupo na hibla na nagdurugtong sa kasalukuyan at sa isang mundong matagal na nawala. Dinala sila ni Mateo sa isang tahimik na bahagi ng lampasigan, malayo sa magamatang karinderya, kung saan ang tanging maririnig ay ang walang katapusang ritmo ng malo na humahampas sa puting buhangin. Isang tunog na parehong payapa at malungkot. Umupo sila sa isang malaking driftwood na inanot sa pampang. Si Isabel ay nakatingin sa malayo, sa abutan na kung saan nagtatakpo ang asul na langit at ang mas matingkat na asul ng dagat, na parang doon niya mahanap ang magkasagutan na matagal nang ipinakait sa kanya. Saan mo ito nahanap, tanong niya sa wakas. Ang kanyang boses ay mahina at garalgal, na parang matagal lang hindi ginagamit para sa isang seryosong tanong. At doon, sa ilalim ng kalmadong langit ng Batangas, nagsimulang makwento si Mateo. Ikinuwento niya ang lahat. Dahan-dahan, maingat sa bawat salita, na parang isang doktor na nahatid ng isang mabigat na balita. Ikinuwento niya ang kanyang pag-uwi, ang kanyang pangarap ng isang bagong simula, ang lumang Toyota RAV4, ang ritual ng paglilinis, ang maliit na punit sa upuan, at ang kahindik-hindik na natuklasan niya sa loop. Habang nagsasalita si Mateo, hindi kumikibo si Isabel. Ang kanyang mukha ay nakaharap pa rin sa dagat,
Ngunit nakita ni Mateo ang bawat salita na tumatama sa kanya na parang isang malakas na alon. Nakita niya ang bahagyang pangingining ng kanyang kamay na mahigpit na nakahawak sa pulseras. Nakita niya ang pakikting ng kanyang panga. Nang matapos si Mateo sa pakukwento tungkol sa kamay, maran siyang umiling. Hindi yan totoo. Bulong niya. Mas para sa sarili niya kaysa kay Mateo. Ito ay isang desperadong pagtatanggang itaboy ang isang katotohanang napakasakit tanggapin. Ang kanyang isip ay tumataging iproseso ang imahe. Ngunit nagpatuloy si Mateo. Alam niyang kailangan niyang tapusin ang sinimulan. Ikinuwento niya ang kanyang investigasyon sa internet. Ang malumang balita. Ang konklusyon ng pulisya na isa lamang itong aksidente. At pagkatapos, ang pinakamabigat na bahagyang kasaysayan ng sasakyan. Ang sasakyan, Ginang Isabel. Sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pag-iingat at awa. Nang nalaman ko kung sino ang unang nakmay-ari nito, ang pangalan na lumabas po ay ang pangalan ng pinsan ninyo, si Leo Reyes. Sa pagbanggit ng pangalang iyon, isang bagay ang nakbago kay Isabel. Ang pagtanggi ay biglang napalitan ng isang nag-aalap na galit. Mabilis siyang lumingon kay Mateo. Ang kanyang mata ay nag-apoy na parang dalawang baga. Sinungaling ka paano mo nasasabi ang ganyang? Bagay si Leo siya ang pinakanasaktan sa aming lahat nang mawala si Maya. Mahal na mahal niya ang batang iyon umiyak. Siya nang higit pa sa akin hindi mo alam. Ang sinasabi mo umalis. Kadito sinubukan niyang tumayo para umalis. Para takasan ang mga salitang lason na iyon. Ngunit pinigilan siyang huling sinabi ni Mateo. Ang detalyeng wawasak sa pundasyon ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan sa loob ng 6 na taon. Ang sasakyan, Ginang Isabel. Pagulit ni Mateo. Mas malakas at mas marin gayon. Iyon po ang mismong Toyota Revo na ginamit niya noong nag-camping kayo sa Rizal. At ipinagbili niya ito. Ilang linggo lamang matapos opisyal na itigil ng magkapulis ang paghahanap. Ang salitang iyon ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Isang sampal na gumising sa kanya mula sa isang mahabang pagkakatulog. Si Isabel ay natihilan. Ang kanyang galit ay biglang naglaho na parang isang kandilang hinipan ng isang malakas na hangin. Napalitan itong isang blangkong pagkalito. Ang kanyang isip ay naglalakbay pabalik sa nakaraan. Mabilis na pinagduduktong-duktong ang napiraso ng isang madilim na palaisipan. Ang pagpupumilit ni Leo na sila ang gumamit ngang sasakyan niya para sa biyaheng iyon. Ang biglang pagbebenta nito na sinabi niyang dahil bigla siyang nangailangan ng pera. Ang mga maliliit na bagay na binalewala niya noon ay biglang nagkaroon ng isang bagong nakakatakot na kahulugan. At pagkatapos ng pagkalito, dumating ang paguho. Napaluhod siya sa buhangin. Ang kanyang mga tuhod ay lumubog sa lambot nito. Isang tunog ang lumabas mula sa kanyang lalamunan, hindi isang iyak, kundi isang ungol ng isang hayop na nasaktan ng walang awa. Ang sakit ng 6 na taon ng paghihintay. Ang bigat ng pag-asa na palagi niyang daladala na parang isang krus. Ang sakit ng pagkabala. At nayon, ang pinakamasakit sa lahat, ang sakit ng pagtataksil mula sa taong pinakatiwalaan niya ng buong buo. Umiyak siya ng walang tigil. Umiyak siya para sa kanyang anak na kinuha sa kanya ng napakaaga. Umiyak siya para sa kanyang sarili, para sa kanyang katangahan, sa kanyang bulak na pagtitiwala. Ang bawat pata ng luha ay isang alaala ni Maya. Ang bawat hikbi ay isang tanong na bakit. Leo, bakit? Ang sakit ng pagtataksil ay minsan mas matindi pa kaysa sa sakit ng pagkawala. Hinarap ni Isabel ang dalawa ng sabay-sabay. Kung kayo ay nakikinig pa rin hanggang ngayon, tulungan niyo akong mag-iwan ng komento ng salitang liwanag sa ibaba para malaman ko na mayroon pa rin akong mga kasama sa paglalakbay na ito. Ang inyong
Presensya ang pinakamalaking inspirasyon para ipagpatuloy ko ang kwentong ito ngang paghahanap ng liwanag ng katarungan para kay Maya. Tumayo si Mateo. Lumayo ng kaunti. Nagbibigay NG espasyo. Isang tahimik na saksi sa paghuhongi isang mundo matapos ang tila isang walang katapusang sandali. Dahan-dahang tumigil ang pag-iya ni Isabel. Dahan-dahan siyang nakangat ng ulo. Ang kanyang mukha ay basang-basang luha. Ang kanyang nga mata ay pula at namamaga. Ngunit wala na ron ang kahinaan. Napalitan itong isang bagay na malamig. Isang bagay na matigas na parang bato. Isang bagay na mapanganib. Tumingin siya kay Mateo. Ang kanyang tingin ay matalim na parang isang patalim. At sinabi niya, ang nasalitang magbabago sa takbong lahat, kailangan nating pabagsakin ang hayop na iyon. Ang perpektong maskara. Ang determinasyon sa mga mata ni Isabel ay naksindingang isang apoy sa puso ni Mateo. Ngayon, hindi na sila nag-isa. Makasama nilang haharapin ang halimaw. Kinabukasan, bumiyahe sila pabalik sa Maynila. Ang biyahe ay tahimik. Ngunit hindi ito isang awkward na katahimikan. Ito ay isang katahimikan na punong isang hindi sinasabing kasunduan. Isang pinagsamang layunin. Dumiretso sila sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya, ang hepe ng pulisya. Si Chief Reyes ay isang lalaking malapit ng magretiro. Ang kanyang mukha ay punong aliyang pagod mula sa dekadang pagharap sa mga krimen ng siyudad. Sa simula, ang kanyang pagtingin sa kanila ay punong kang pagdududa. Isang kamay salop nga upuan ng sasakyan, pagkatapos ng 6 na taon sabi ni Chief Reyes. Ang kanyang boses ay pagod at hindi naniniwala. Ginang Rose, alam kong mahirap ang pinagdaanan ninyo, pero ang kwentong ito ay parang sa pelikula lamang, ngunit hindi natin si Isabel. Ang babaeng umiyak sa dalampasigan ay naglaho na. Ang kaharap ngayon ng hepe ay isang ina na uhaw sa katarungan. Kalmado at malinaw niyang inilahat ang lahat, mula sa kwento ni Mateo hanggang sa kanyang sariling mga hinalang ngayon. Si Mateo naman ay ipinakita ang madokumentong ng sasakyan. Nandito po ang sasakyan sa labas. Sabi ni Mateo. Maaari ninyo itong suriin. Nag-alangan man. Pumayag. Si Chief Reyes, ang determinasyon sa mga mata ni Isabel ay mahirap baliwalain. Tinawag niya ang kanyang matauhan mula sa crime lab. Ang sumunod na maoras ay isang mabagal at nakakakabang paghihintay. Habang sinusuriing nga investigador ang Toyota Revo, si Mateo at Isabel ay nakaupo sa isang bangko sa loob na istasyon. Hindi nagsasalita. Nakatingin lamang sa kawalan. At pagkatapos, dumating ang kumpirmasyon. Isang investigador ang lumapit sa hepe. May hawak na isang maliit na brown na paper bag. May ibinulong siya. Nakita ni Mateo ang pagbabago sa mukha ni Chief Reyes mula sa pagdududa. Naging pagkabigla. At pagkatapos ay isang malamig na seryosong ekspresyon. Hindi lang ang tuyot na kamay at ang pulsras ang kanilang natakpuan. Nang balasin nila ang sahig ng sasakyan, natuklasan nila ang isang lihim na kompartimento na gawa sa metal. At sa loob nito, nakabalot sa isang lumang kumot, ay ang natitirang magbutong isang maliit na bata, ang kaso ni Maya Cruz, na matagal lang natutulog sa isang malamig na file, ay biglang muling nabuksan. Nagsimula ang isang tahimik at maingat na operasyon. Ang pangunahing suspek si Leo Reyes. Ngunit alam nga pulis na hindi nila siya maaaring arestuhin ng walang mas matibay na ebidensya. Kailangan nila ng isang pag-amin. Sinimulan nilang subaybayan si Leo. Sa paningin ng mundo, si Leo ay isang perpektong mamamayan. Isang matagumpay na manager sa isang kumpanya ng real estate, isang mapagmahal na asawa at ama sa kanyang sariling pamilya. Isang taong iginagalang sa kanyang komunidad. Isang hapon, habang si Leo ay nasa kanyang opisina, pinapanood siya ang 2 pulis na nakasibilyan mula sa isang sasakyan sa kabilang kalye.
Nakita nilang tumatawa si Leo kasama ang kanyang kasamahan. Nakita nilang kausap niya sa telepono ang kanyang asawa. Ang kanyang boses ay punong pagmamahal. Sa parehong oras na iyon, isang tawag ang pumasok sa telepono ni Leo, isang kamag-anak mula sa probinsya. Kamusta na si Isabel? Tanong nang nasa kabilang linya. Narinig ng nga pulis na nakatap sa kanyang linya. Ang sagot ni Leo. Ang kanyang boses ay biglang naging malungkot at puno ng pag-alala. Ganoon pa rin. Tita. Hindi pa rin niya matanggap. Kawawa nga. Bawat taon, mas lalong bumibigat ang kanyang pinagdadaanan. Isang pepektong pag-ata. Napailing ang isa sa magkapulis sa pagkasuklam. Sinubaybayan nila siya sa loob ng isang linggo. Sinuri nila ang kanyang bank account. Ang kanyang tawak. Ngunit, si Leo ay malinis. Masyadong malinis. Walang anumang bakas ng kasalanan kanyang itinago. Hanggang sa isang araw, isang bagay ang napansin ng mga investigador. Ang anibersaryo ng pagkawala ni Maya ay nalalapit na. At bawat taon, sa araw na yon, si Leo ay nagpo-post sa kanyang social media. Isang lumang litrato ni Maya na may kasamang isang madamdaming mensahe tungkol sa kung gaano niya ito namimiss. Doon nakaroon ng ideya si Chief Reyes. Isang mapanganib na plano. Ngunit ito na marahil ang kanilang huling baraha. Tinawagan niya si Isabel. Ginang Cruz, sabi ng hepe. Kailangan namin ang tulong ninyo. Handa na po ba kayo nasa isang safe house si Isabel kasama si Mateo? Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay napuno ang libo-libong hindi sinasabing salita. Nang matanggap niya ang tawag, huminga siya ng malalim. Ang babaeng nawalan ng lahat ay wala ng anumang ikakatakot. Anda na po ako. Sagot niya. Ang kanyang boses ay matatak na, parang bato. Inihanda niya ang kanyang sarili para sa pinakamahirap at pinakamasakit na pag-arte ng kanyang buhay. Ang pagharap sa halimaw na matagal niyang tinawag na pamilya. Ang pag-amin, si Isabel ay nakatingin sa kanyang telepono. Sa screen, ang litrato ni Leo. Ang kanyang pinsan. Ang kanyang tagapagtanggol. Ang berdugong ang kanyang anak. Ang plano ay simpleng ngunit delikado. Tatawagan niya si Leo. Sasabihin niyang nasa Maynila siya para sa anibersaryo ng pagkawala ni Maya at gusto niyang makipagkita. Isang pagkikita para alalahanin ang masasayang araw. Ang lugar, isang tahimik na coffee shop sa isang hotel. Isang lugar na napili ng mapulis, kung saan ang bawat sulok ay may nakatagong mikropono at kamera. Si Mateo at si Chief Reyes ay nasa kabilang kwarto, nakikinig sa bawat salita. Nanginginig ang kanyang kamay habang pinipindot ang numero. Pagkatapos ng 3 ring, sumago si Leo. Isabel, pinsan na patawa ka ang boses sa kabilang linya. Ay masaya, punong sorpresa, ang parehong boses na umalo sa kanya sa pinakamadilim na araw ng kanyang buhay. Isang alon ng pagkasuklam ang bumalot kay Isabel. Ngunit pinanatili niyang kalmado ang kanyang boses. Kuya Leo, sabi niya. Nasa Maynila ako. Naisip ko lang, baka gusto mong makita tayo. Para kay Maya. Isang sandaling katahimikan. Pagkatapos, siyempre, pinsan. Siyempre, para kay Maya. Kinabukasan, naroon na sila. Umupo sila sa isang mesa sa sulok. Si Leo ay dumating na may dalang isang bulaklak na puting rosas. Para sa anghel natin, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay tila naluluha. Nagsimula ang pag-arte. Nag-usap sila tungkol sa mga nakaraang araw. Nagtawanan sila sa mga lumang alaala. Si Leo ay gumanap ng perpekto. Siya ang mapagmahal na pinsan, ang kaibigan na hindi nang iwan,
At si Isabel ay gumanap din. Siya ang nagdadalamhating ina na naghahanap nga karomay. Sa kabilang kwarto, si Mateo ay hindi mapakali. Ang bawat salita ni Leo ay parang isang insulto. Matapos ang halos isang oras, dahan-dahang inilipad ni Isabel ang usapan. Naalala ko pa noong habang iyan, Kuya, sabi niya, ang kanyang boses, nagsimulang manginig ng toto. Ikaw ang unang tumakbo para hanapin siya. Napakabilis mong kumilos. Nag-alala ka talaga ng husto. Ngumiti si Leo, isang malungkot na ngiti. Gagawin ko ang lahat para sa batang iyon, Isabel. Alam mo yan. Ito na. Ito na ang sandali. Tinitigan ni Isabel si Leo. Direto sa kanyang mamata. Ang lahat ng pagarta ay nawala. Ang natira na lamang ay isang malamig at matalim na tingin. Kuya Leo, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon. Isang nakakatakot na kalma. Ang lumang sasakyan mo, ang Toyota Revo. Kanino mo iyon naibenta? Ang ngiti sa mukha ni Leo ay biglang naglaho. Napalitan ito ngang pakalito. Ang Revo bakit mo? Naitanong matagal na iyon. Gusto ko lang na malaman. Pagpupumilit ni Isabel, hindi ko na matandaan. Sa isang ahente yata. Bakit nagsimula ng magpanik si Leo? Hindi na sumagot si Isabel. Sa halip, inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang maliit na plastic bag. Sa loob nito, ang friendship bracelet. Inilapag niya ito sa mesa. Nanlaki ang mata ni Leo. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. At ito, sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay nagsimulang tumaas. At ang kamay nga anak ko, bakit nasa loob iyon ng sasakyan mo? Leo, doon na gumuho ang lahat. Hindi ko alam ang sinasabi mo, sigaw ni Leo. Ang kanyang mata ay ligaw na naghahanap ng matatakasan. Hindi akin iyan, huwag kang magsinungaling, sigaw pabalik ni Isabel. Bakit mo ginawa iyon sa kanya? Bakit sa gitna ng kanyang pagpanik at galit? Sa pagkakorner sa isang sitwasyong hindi niya inaasahan, lumabas ang katotohanan. Aksidente lang iyon, sigaw niya. Ang kanyang boses ay basak na at punong galit. Hindi ko sinasadya, nakita niya ako. Nakita niya akong kumukuha ng gamit sa kabilang tent. Kailangan ko lang siyang patahimikin. Patahimikin, isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. At pagkatapos, ang tunog ng mapintong bumubukas. Ang mga pulis na nakasibilyan ay mabilis na pumasok. Leo Reyes, arestado kasapakpatay kay Maya Cruz. Napaluhod si Leo sa sahig, umiyak, sumisigaw. Ang perpektong maskara ay tuluyan nang nabasag. Si Isabel ay nakaupo lamang doon, hindi gumagalaw, habang ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mapisngi. Sa wakas, pagkatapos ng 6 na taong katarungan, mula sa bintanang kabilang kwarto, pinanood ni Mateo ang lahat. Nakita niya si Isabela, dahan-dahang inaakay palabas ng isang babaeng pulis. Ang misyon niya ay tapos na. Ang liwanag, pagkatapos na bagyo, ang katarungan ay hindi mabilis. Ang nasumunod na buwan ay isang mahaba at nakakapagod na proseso ng mapagtinik sa korte. Ngunit sa huli, ang katotohanan ay nanaig. Si Leo Reyes ay napatunayang nakasalati na tulad ng habang buhay na pagkabilanggo. Ang kuwento ay nag-iwan ng mga malalim na aral, hindi lamang para sa mga tauhan, kundi para sa ating lahat. Isang araw, ilang buwan matapos ang hatol, nag-organisa si Isabel ang isang maliit na seremonya. Hindi isang libing, kundi isang pagdiriwang ng buhay. Sa parehong dalampasigan sa Batangas kung saan gumuho ang kanyang mundo, kasama ang ilang malalapit na kaibigan at si Mateo. Nagpalipat silang maputing lobo patungo sa kalangitan. Para sa iyo ito, anak, bulong ni Isabel, nakatingin sa langit.
Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, isang tunay na ngiti ang gumuhit sa kanyang nga labi. Isang ngiting malungkot, ngunit payapa sa wakas. Malaya na ang kaluluwa ng kanyang anak. At malaya na rin siya. Si Mateo, sa kabilang banda, ay tahimik na bumalik sa kanyang buhay. Tinanggihan niya ang lahat ng alok para sa interview mula sa media. Para sa kanya, hindi siya isang bayani. Isa lamang siyang ordinaryong tao na ginawa ang tama. Ang Toyota Revo, ang sasakyang naging susi sa lahat, ay hindi na niya ginamit. Ipinagbili niya ito sa isang junk shop, isang simbolikong pagsasara. Sa madilim na kabanatang iyon, bumili siya ng isang maliit at bagong kotse at sinimulan ang kanyang maliit na negosyo. Ang kanyang pangarap ng isang bagong simula ay sa wakas ay natupad, ngunit sa isang paraan na hindi niya inaasahan. Siya at si Isabel ay nanatiling magkaibigan. Isang kakaibang pagkakaibigan na isinilang mula sa isang trahedya, ngunit pinaktibay ng kabutihan at katapangan. Minsan, nakikita sila sa tabing dagat, hindi para mag-usap tungkol sa nakaraan, kundi para magbahagi ng katahimikan. Isang hapon, habang pinapanot nila ang paglubog ng araw, nagsalita si Isabel. "Salamat, Mateo," sabi niya, hindi nakatingin sa kanya, kundi sa papalubog na araw. "Isinauli mo sa akin ang aking anak. Ang kuwento ni Maya ay isang paalala na ang kasamaan ay maaring magtago sa likod ng mga pinakapamilyar na ngiti. Ngunit ipinapakita rin nito na ang kabutihan at tapang ng isang ordinaryong tao ay maring maging pinakamalakas na liwanag laban sa kadiliman. Ang nakaraan ay hindi kailanman tuluyang namamatay. Ito ay naghihintay lamang na pakinggan. At iyan ang kwento ng isang lumang sasakyan, ng isang tuyot na kamay, at kung paano tinulungan ng isang ordinaryong tao ang isang maliit na kaluluwa na mahanap ang daan pawi. Ang kwento ni Maya ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral. Ang katotohanan, gaano man katagal itago, ay palaging hahanap kang paraan upang lumabas. At minsan, ang liwanag na iyon ay hindi nagmumula sa mga makapangyarihan, kundi sa tapangang isang ordinaryong tao na piniling gawin ang tama. Isang paalala na sa mundong ito, lahat tayo ay konektado sa mga misteryosong parang. Ano ang pinakamahalagang aral na natutunan ninyo sa kwentong ito'y bahagi po ninyo ang inyong salubin sa comment section sa ibaba. Kung ang mga kwentong tulad nito ay tumatago sa inyong puso, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe sa Lop Kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sa pagiging kasama sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang nagbibigay kahulugan sa bawat kwentong ating ibinabahagi